Para batiin ang bagong taon, mayroong maraming mga kulay at simbolo na dapat nadalhin sa bahay. Dahil ang mga ito ay pandekorasyon ng mga enhancer na nagsisiguro na everything auspicious ay mapa sa iyo. Ating simulan sa mga lucky symbols. Number 1. Red lanterns. Ang mga pulang lantern ay isa sa pinakamadaling makilala bilang sagisag na simbolo ng bagong taon. Ang kanilang kulay pula ay sumasalamin sa lahat, sapagkat ito ay kinikilala sa pangkalahatan bilang ang pinakasiyasiyang kulay ng bagong taon. Sa gayon, ang pula ay palaging ang kulay ng prinsipyo na ginagamit sa mga restaurant at mga temple at sa mga damit na isinusuot ng lahat upang maipakita ang magandang enerhiya na kinakatawan nito. Para sa good luck, ang lahat ay dapat magsuot ng pula or at least subukan ito sa unang araw ng pagdiriwang ng Lunar New Year. 2. Hello Chrysanthemums. Ito ay nagdadala ng pagtaas ng swerte sa panahon ng bagong taon. Ito ang oras ng taon na kung saan ang mga kulay dilaw, ang uri na halos hangganan ng ginto ay nagdudulot ng kapansin-pansing pagtaas ng swerte ng kasaganaan. Ang bulaklak mismo ay kapansin-pansin din dahil sa kadalasang napupuno ito ng maraming mga petals. Kung mayroon kang isang altar sa iyong tahanan, ang paglalagay ng mga dilaw na namumulaklak na ito bilang mga handog sa iyong mga Diyos or Buddha sa loob ng 15 araw ng Lunar New Year ay very auspicious. 3. Kumquat orange plant. Ang kumquat orange na halaman ang simbolo ng ginto sa bahay at ngayong 2020, ang mga maraming palumpong na halaman na studded bright juicy ng kumquats ay nagsisiguro na ang swerte ng kayamanan ay maaakit sa bahay. Maglagay ng isang pares ng mga halaman na ito flanking sa iyong pintuan sa loob o sa labas ng iyong bahay. Ang kulay na kahel dito ay maaring maging mas malapit sa pula o dilaw. Pero ang parehong mga kulay na ito ay itinuturing na auspicious, lalo na sa unang 15 days ng bagong taon. Number 4. Gold on red calligraphy na ginagawa sa mga plaque o sa art ng papel na bigas sa auspicious rhyming couplets na may master brush stroke ay welcome din during bagong taon. Ang gintong tinta ay itinuturing na napaka-espesyal dahil ito ay nagpapahiwatig ng kulay na naipon na kayamanan. Kapag ang kaligrafiya ay may pulang background, ito ay mas kapaki-pakinabang. Ang paggamit ng mga auspicious na mga salita ay naging tanyag sa China sa loob ng maraming siglo. Sa mga Inchik, ang salitang dobleng kaligayahan o Hei ay itinuturing na napakalakas sa pag-akit ng mabuting swerte sa pag-aasawa. Ngunit dapat itong laging may pulang kulay upang magamit ito sa kinakailangang yang chi upang maisa-aktibo ang enerhiya. Number 5. Pink at white blossom upang ipahiwatig ang pagdating ng tagsibol. Ito ay isa sa pinakamahalaga at makulay na mga masasayang simbolo dahil mayroon itong maraming mga layer na swerteng kahulugan. Kilala sila sa mga Chino bilang tatlong kaibigan ng taglamig, ang plum, pine at bamboo. Magkasama, sinasagisag nila ang pagiging matatag, tiyaga at resilience. Tuloy silang nabubuhay sa mga malalamig na buwan ng taglamig at sa sandaling dumating ang tagsibol, nagpapalabas sila ng mga maluwalhating pamumulaklak na nagpapahiwatig ng paglago ng enerhiya ng elemento ng springtime wood. Lahat ay labis na auspicious habang sinasalubong nila ang isang maliwanag na bagong taon na puno ng namumulaklak na enerhiya ng chi. Number 6. Red packet or ampaw na puno ng pera. Ito ang isa sa pinakamahalagang ritual ng Lunar New Year. Ito ay kapag inilalagay ang pera sa loob ng isang nakakaakit na dinisenyo na pulang packet na ibibigay sa lahat ng mga bata at mga unmarried na kamag-anak ng pamilya na bumibisita sa iyong tahanan upang hilingin para sa iyo ang isang maunlad na bagong taon. Sa mga unang araw, itinuturing na napakasiyasiya para sa tatanggap na makakatanggap ng isang pulang paket ng pera
mula sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya at mula sa boss. Ang halaga na inilalagay sa loob ng packet ay hindi mahalaga kundi ang sentimento nito sa likod ng pagbibigay. Maipapayo na maglagay ng even-numbered na halaga sa loob ng pulang packet at mas kapaki-pakinabang kapag ang mga makabulang salita ay nakalimbag sa kulay ginto at ang packet mismo ay isang maliwanag na vermilion red. Maaari mong gamitin ang anumang maswerteng simbolo upang palamutihan ang iyong maswerteng packet ng pera hanggat ang packet ay pula sa kulay. Ang paggamit ng anumang iba pang kulay ay itinuturing na unlucky, kahit na ang taon ay itinuturing na ang ibang pangkulay ay magiging maswerte. Tandaan na sa panahon ng Lunar New Year, gumamit ng pula bilang kulay ng background at ginto bilang pangalawang kulay at magkakaroon ka ng isang maswerteng taon. Narito naman ang mga lucky colors ng Lunar New Year. Sa Chinese metaphysics, mayroong 5 pangunahing kulay na nagpapahiwatig ng 5 elemento, ang 5 mga planeta at ang 5 direksyon ng hilaga, timog, silangan, west at center. Number 1. Berde. Para sa 2020, ang kulay berde ay very auspicious dahil sumisimbolo ito ng kulay na nagpapalakas sa wind horse ng taon. Sa gayon, nagdadala ng malakas na swerte ng tagumpay. Para sa halos lahat ng mga zodiac sign, ang kulay berde ay magiging napakamapalad sa 2020. Tandaan na ang kulay berde ay sumisimbolo sa panahon ng tagsibol at tumatayo para sa matatag at malusog na paglago ng chi energy. Napakahalaga nito dahil ang taon ng 2020 ay nagsisimula bago magsimula ang Lapchun, ang unang araw ng tagsibol. Ang berde ay ang kulay ng wood at dahil ang wood ang elemento ng mapagkukunan ngayong 2020, berde din ang kulay ng tagumpay. Ipinapahiwatig din ng green ang pagkilos at pagsusuot ng berde ay gumagawa ng isang pakiramdam na masigla at nakatuon sa aksyon. At ang maswerteng gemstone na nauugnay sa berde ay ang green jade. Ang green jade ay nagdudulot ng mahusay na kapalaran sa mga nagsusuot nito malapit sa kanilang mga katawan, lalo na kapag isinuot ito bilang bangle sa kamay na malapit sa pulso points sa kamay. Tandaan na dahil ang berde ay very auspicious sa 2020, napakapakinabang kung magsusod ka ng jade ngayong 2020, isang pulseras na jade. Pangalawang kulay ang red. Para sa 2020, ang kulay pula ay maswerte dahil nagdadala ito ng pagkakaibigan at swerte sa networking. Tandaan na ang pula ang kulay na nauugnay sa planetang Mars. Habang ang kulay pula ay kinikilala sa buong mundo bilang isang napakahalaga at auspicious na kulay, mahalaga na hindi ma-overuse ang paggamit ng kulay na ito. Bagaman ang pagsusuot na pula ay napakaswerte talaga, ang pagpipinta naman sa buong bahay na pula ay ibang usapan na. Kapag ang enerhiya ng fire ay nagiging labis, maaari itong maging destructive. Ang red ay palaging pinapaboran para sa bagong taon, para sa mga kasalan at para sa pagdiriwang ng mga kaganapan sa kaligayahan, tulad ng pagdiriwang ng buwan ng isang bagong panganak na sanggol at kaarawan para sa mga patriarch at matriarchs, at sa nasabing mga kaganapan, ang yanchi ng kulay pula ay makakakuha ng aktibo, nakakaakit ng magandang kapalaran. Ang pula din ang paboritong kulay ng mga temple at restaurant dahil pinaniniwalaang ito ang pinakamakapangyarihang kulay para sa pang-akit ng mga customer at kliyente. Muli, hindi dapat sobra-sobra ang paggamit ng pula kahit nasa mga pampublikong lugar na ito. Yellow. Ngayon 2020, ang kulay dilaw ay kumakatawan sa katalinuhan at pagkamalikhain. Ito ang kulay ng earth na nagdadala ng katatagan at pasensya at ginagawang isang saligan at makatotohanan sapagkat ang earth ay labis sa taong ito. Ang dilaw ay palaging isang marangal at mataas na uri ng kulay na nauugnay sa mga mandarins at korte. Ang mga inchik ay palaging pinararangalan ng kulay na ito na naiugnay ito sa imperial authority, dilaw na kulay ng anak ng langit, kulay dilaw din ang kulay ng emperor. Ito rin ang kulay ng Yellow River na nagdadala ng kinakailangan tubig sa bukirin ng palay at butil. At ito rin ang kulay ng dakilang bansang China mismo. Number 4. White.
Puti ang kulay na nauugnay sa elemento ng metal na ngayong 2020 ay ang elemento na nagpapahiwatig ng tagumpay ng kayamanan at pinansyal. Ang iba pang mga kulay na nauugnay sa elemento ng metal ay ang kulay abo at ginto. Pareho sa mga kulay na metal na ito ay kumakatawan sa pera, kaya't palaging itinuturing silang isang maswerte. Ang planeta ng metal ay Venus. Sa ilang mga sitwasyon, ito ay mga katangian ng pagkatao na alam na natin. Isang bagay na malinaw na nating ipinapakita sa pang-araw-araw na batayan. Gayunpaman, ang iba pang mga tampok ay nakatago at maaring hindi alam sa atin. Ang pagtuklas ng mga nakatagong regalo ay makakatulong sa atin na maabot ang mga bagong taas sa buhay. So,